Sa unang araw ng klase, hindi ko inakalang magiging ganito ang takbo ng buhay ko. Nakaupo ako sa dulong bahagi ng silid, tahimik, halos hindi pansin ng kahit sino. Hindi ako maganda, hindi rin ako matalino sa tingin ng karamihan. Pero may isang bagay akong ipinagmamalaki, masipag ako. Kailanman, hindi ko iniiwan ang mga bagay na hindi ko tapos, kahit gaano pa kahirap. Pero sino bang magpapahalaga sa sipag kung ang mundo ay puno ng taong mas inuuna ang panlabas na anyo? Uy, ikaw si Lila, di ba? Tanong ni Bea, ang pinakamaganda at pinakakilala sa aming batch. Pinili niya akong kausapin, isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa likod ng kanyang mga ngiti, ramdam ko ang bigat ng kanyang panlalamang. Pero sa halip na umiwas, ngumiti ako pabalik. Oo, sagot ko, maingat. Ang bawat galaw niya ay parang sinadya, na para bang may plano siyang hindi ko pa alam. I heard magaling ka raw sa research. Kailangan ka namin sa project namin. Sama ka sa grupo namin, ha? Hindi ko alam kung matutuwa o magdududa ako. Sa dami ng magagaling sa klase, bakit ako? Hindi ko alam kung sinadya nilang maghanap ng taong mas tahimik, mas madaling utusan. Pero nang tingnan ako ni Bea, parang may kapangyarihan sa kanyang mga mata. Pumayag ako. Sino ba naman ako para tumanggi? Sa una, masaya ako. Pakiramdam ko'y tanggap ako sa grupo nila. Hindi ko napansin na ako lang pala ang gumagawa ng halos lahat, mula sa pagbuo ng mga ideya hanggang sa pagsusulat. Lila, ikaw na bahala dito, ha? Busy kami sa ibang subjects. Sabi ni Bia habang abala siya sa cellphone. Ang iba naman, nagkakatuwaan, parang walang pakialam. Tuwing may meeting kami, ako lang ang may dala ng laptop, ako lang ang may notes, ako lang ang nagtratrabaho. Sa mga pagkakataong iyon, naiisip ko, ginagamit lang nila ako. Pero hindi ko magawang magsalita. Takot akong mawala ng grupo, takot akong maiba sa agos. Lumipas ang mga linggo at natapos namin ang project ng walang problema dahil sa akin. Sa araw ng presentasyon, lahat sila nakaayos, nakangiti, parang sila ang nagpakahirap. Excellent work, group, sabi ng professor namin. Lahat sila nagpasalamat pero sa loob-loob ko, ako lang talaga ang may dahilan para magbunyi. Nang lumapit sa akin si Bea pagkatapos ng klase, akala ko magpapasalamat siya. Pero ibang usapan ang dala niya. Uy Lila, ang galing mo talaga. Kaya nga ikaw ang naisip namin na leader sa thesis natin. Game ka ba? Hindi ko alam ang sasabihin. Thesis? Seryoso na ito. Mas malaki ang pressure. Mas malaki ang responsibilidad. Pero hindi ko maitatanggi, may parte ng puso kong natuwa. Ang thesis ay huling hakbang bago ang graduation. Pumayag ako, kahit may kaba. Simula noon, naging mas malala ang sitwasyon. Hindi na sila nagpapakita sa mga meeting. Kapag may tanong sila, tatawagan lang nila ako ng mabilisan. Kapag kailangan ng revision, ako ang gumagawa. Umabot pa sa punto na ako na lang ang nagbabasa ng mga academic journals, nagsusulat ng draft, nagpapasa ng mga file. Hindi sila dumadalo kahit kailan. Hindi sila nag-aambag ng kahit ano. Lila, ikaw na bahala, ha? Alam naming kaya mo yan. Sabi ni Bia na parang wala siyang kahit anong pananagutan. Sa tuwing nag-aabot sila ng papuri, parang may tinik akong nararamdaman. Hindi ko na sila matanggal sa isip ko. Lahat ng oras ng pagod, lahat ng luhang itinago ko sa likod ng laptop, parang wala lang sa kanila. Kinain ko ang pride ko, pilit kong tinapos ang thesis kahit mag-isa. Hindi ko alam kung paano ako nakatagal. Pero dumating ang araw ng final defense at doon nagsimula ang hindi ko inaasahan. Sa harap ng panel, lahat kami nakatayo, pero ako lang ang may dalang mga kopya ng thesis. Sinimulan ni Bea ang pagbati na parang siya ang nagpakahirap. Good afternoon, professors. Kami po ang grupo ni Lila. Siya ang aming leader. Asama-sama po naming ginawa ang thesis na ito. Sama-sama? Parang gusto kong tumawa, pero pinigilan ko ang sarili ko.
Hinayaan kong magsalita sila, magkunwari sa harap ng mga guro. At nang dumating ang oras ng tanungan, doon lumabas ang tunay na kulay nila. Hindi nila alam ang sagot sa mga tanong, kahit ang mga basic na bahagi ng thesis. Lumapit ang isa sa mga professor, tumingin diretso sa akin. Ikaw ang nagsulat nito, hindi ba? Tanong niya, malalim ang tono. Hindi ko alam kung sasagot ako. Sa likod ng mga kagrupo ko, ramdam ko ang titig ni Bea, nananabik sa sagot ko. Tumango ako ng mahina. Sa puntong iyon, parang bumagal ang oras. Naramdaman ko ang bigat ng lahat ng ginawa ko, ang lahat ng ipinagdusa ko para sa kanila. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod. Pero isang bagay ang malinaw. Wala na akong balak magpakababa. Pagkatapos ng lahat ng nangyari noong unang semester, sinubukan kong magbalik loob sa sarili kong lakas. Pero hindi madali. Parang bawat hakbang ko pabalik sa classroom ay may bigat na tila mga tanikala ng kahapon, bumubulong na hindi ko sila matatakasan. Ang mga pang-aabuso nila, ang mga kahihiyan na dinanas ko sa harap ng klase, ang mga tawa nila, lahat iyon ay parang mga sugat na hindi matutuyo. Nang dumating ang huling semester, nagumpisa ang paksang thesis. Alam kong ito ang magiging pinakamahirap na bahagi ng pag-aaral. Pero sa kabila ng takot, may kakaibang apoy sa loob ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling, pero naramdaman kong kailangan kong magpursige. Hindi para sa kanila, hindi para sa validation. Para sa sarili ko. Isang araw, lumapit sa akin si Clara, ang dating leader ng grupo kung saan ginamit nila ako bilang dummy para sa kanilang project. Hindi ko makakalimutan kung paano ako nilapitan noon. Parang wala akong halaga. Parang isa lang akong tool na pwedeng gamitin at itapon. Pero ngayon, iba ang ekspresyon niya. May nangiti sa labi. Pero hindi ito ngiting taos. Alam kong may agenda siya. Uy, kamusta ka? Tanong niya, halos nakakairita ang tono ng pagiging casual. Hindi ko siya sinagot agad. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Sa loob-loob ko, inaalala ko ang bawat salita, ang bawat insulto, ang bawat panlalait na binitiwan niya sa akin noon. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang bumalik sa pagiging mahina. Okay lang, sagot ko ng malamig. Alam mo, iniisip namin baka gusto mong sumali muli sa grupo namin para sa thesis. Alam mo naman, maganda ang track record namin, di ba? May halong yabang ang tono niya pero may bahid ng desperasyon. Napansin ko ang ilang miyembros ng grupo niya sa likod niya. Si Marco, si Bea at si Ian, lahat sila nakatingin sa akin parang may hinihintay. Pero hindi ko na sila nakikita gaya ng dati. Hindi na ako natatakot sa presensya nila. Sa halip naramdaman ko ang galit. Galit na hindi ko na kailangang itago. Salamat sa alok, sabi ko pilit na ngumingiti. Pero may sarili na akong grupo. Nagulat si Clara. Halatang hindi niya inasahan ang sagot ko. Talaga? Sino-sino? Tanong niya, pilit pinipigilan ang tono ng pag-aalinlangan. Hindi mo sila kilala? Sagot ko. Pero sigurado akong kaya namin. Hindi na siya sumagot. Tumalikod siya, pero ramdam ko ang panlalamig sa mga mata niya. Hindi ko alam kung bakit lumapit siya sa akin, pero isang bagay ang malinaw. May kailangan sila. Hindi ako ang dating ako. Hindi na ako ang dami na pwedeng gamitin. Sa mga susunod na linggo, naging abala ang lahat sa kani-kanilang thesis. Ang grupo ko ay binubuo ng mga estudyanteng tulad ko. Mga tahimik, hindi sikat, hindi popular. Pero may isang bagay na nag-uugnay sa amin, ang determinasyong patunayan na hindi kami basta-basta. Nagtulungan kami, nagbigay ng oras, at naglaan ng lakas para buuin ang aming proyekto. Isang gabi, habang nagre-review kami sa library, lumapit si Marco. Hindi ko alam kung paano niya ako natagpuan, pero halata sa mukha niya ang pagkabalisa. Tulungan mo naman kami, sabi niya, halos pa-whisper. Hindi pa namin nabubuo yung datos namin. Mababa ang scores namin sa panel. Kailangan namin ng tulong mo.
Tiningnan ko siya ng matagal. Ang dating mayabang na si Marco, ngayon ay parang aso na nakatungo, humihingi ng awa. Hindi ko alam kung dapat ba akong matawa o maawa, pero hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga, nasa posisyon ako ngayon para magdesisyon. Sorry, sagot ko nang walang pag-aalinlangan. May sarili akong trabaho. Napalunok siya, halos hindi siya makapagsalita. Tumalikod siya at umalis nang walang paalam. Pero ang pinaka nakakapagtaka ay ang nangyari kinabukasan. Pagpasok ko sa classroom, lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Ang dating tahimik na espasyo ay napuno ng bulong-bulungan. Sa mesa ko may isang sulat. Hindi ko alam kung sino ang naglagay, pero binuksan ko ito ng may pag-aalinlangan. Ang laman nito ay isang kopya ng thesis ng grupo nila Clara. Sa ilalim ng kanilang pangalan may nakasulat, "Ikaw ang magdidesisyon kung ano ang mangyayari sa kanila." Nang mabasa ko iyon, bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit nasa akin ang kopya ng kanilang thesis. Hindi ko alam kung sino ang naglagay nito sa mesa ko. Pero isang bagay ang malinaw. May pagkakataon akong bumawi. Dinala ko ang kopya sa library at doon ko ito binasa. Habang binabasa ko, napansin ko ang maraming mali. Mga datos na hindi tugma, mga argumento na walang basehan, at mga plagiarism na halatang halata. Sa loob-loob ko, alam kong kung ipapasa nila ito sa panel, babagsak sila. Pero ang tanong, ano ang gagawin ko? Ngayon, hawak ko ang kapalaran nila. Sa kabila ng malamig na hangin ng Disyembre, nanlalagkit ang aking mga palad habang pinapanood ko silang lahat sa loob ng silid-aklatan. Masaya, magulo, parang walang nangyari. Ang grupo ni Claire, ang dating mga kaklase kong ginamit lang ako para sa kanilang project, ay nakapalibot sa isang mesa, nagkukwentuhan at tumatawa. Hindi ko alam kung paano nila nagagawang magpakasaya habang ako, sa kabila ng lahat, ay nananatiling sugatan at galit. Sa loob ng ilang buwan, ako ang naging dummy nila. Ang tahimik, ang sunod-sunuran, ang taong akala nila ay walang alam. Pinilit kong ibaba ang tingin at tumingin sa laptop ko. Ang thesis proposal ko ang nasa harap, ang bunga ng mga gabing walang tulog, ng mga luhang hindi ko kayang pigilan. Sa bawat pahina, naroon ang patunay na kaya ko, na hindi nila ako kailanman kayang sirain. Pero bakit ganito? Bakit kahit anong gawin ko, ang sakit ay nandito pa rin? Ang alaala ng pagtrato nila sa akin, ang mga tingin na parang wala akong halaga, ang mga tawanan sa likod ko ay hindi ko basta-basta mabura. Uy, hindi ba siya yung ginamit natin dati? Narinig ko ang boses ni Claire, napakatalas, napakalamig. Hindi ko alam kung sinasadya niyang marinig ko o talagang wala siyang pakialam. Naramdaman ko ang mga mata nila sa akin, sinusuri ako. Parang isang eksperimento sa laboratory. Hindi ko kayang itaas ang ulo ko. Hindi ko kayang ipakita sa kanila na may nararamdaman ako. Sa halip, pinilit kong bumalik sa pagsusulat, hinigpitan ang paghawak sa mouse at nagsimulang mag-type ng mabilis kahit wala naman talagang pumapasok sa isip ko. Grabe! Oo nga, siya nga yun. Pangalawang boses, mas malakas kaysa kanina. Napuno ng tawanan ng silid-aklatan. Ang sakit ay parang alon, bumalot sa katawan ko. Ang bawat salita nila ay parang karayom na bumaon sa balat ko, dahan-dahan, pero hindi ko magawang mag-react. Hindi ko sila kayang harapin. Biglang tumayo si Claire, hawak ang kanyang cellphone. Picture lang, 'di ba? Para throwback, ang dami nating nagawa dahil sa kanya. Ang lakas ng loob niya. Habang papalapit siya sa akin, ramdam ko ang paninikip ng dibdib ko. Hindi ko alam kung magtatago ako o lalaban, pero napakabilis ng mga pangyayari. Naroon na siya, nakangiti, may halong panunuya sa mukha. Uy, ano, kamusta? Thesis mo na pala ngayon? Ang tono niya ay puno ng sarcasm, halatang hindi siya interesado sa sagot ko. Hindi ako nakatingin sa kanya. Hindi ko siya kayang tingnan.
Pero sa loob ko, may bahagi na umuusok, nagbabanta, naghahanap ng paraan para sumabog. Alam mo, ang galing mo rin ha. Dati, akala ko hindi mo kaya. Pero, aba, may improvement ka. Tawa ulit. Ang mga kasama niya sa likod ay nagtatawanan na rin, parang concert na ako ang headline act. Hindi ko na kaya. Ang mga daliri ko ay nanigas sa keyboard, ang utak ko ay nawala ng laman. Pero bago siya makalapit pa, bago niya ako tuluyang mawasak, may nangyari. Tumayo ang professor namin, si Professor Enriquez na kilala sa pagiging mahigpit at walang kinikilingan. Claire, ano iyang ginagawa mo? Ang boses niya ay malamig, diretko, at punong-puno ng awtoridad. Ang buong silid-aklatan ay biglang natahimik. Ang mga mata ni Claire ay nanlaki. Ang nangiti niya ay biglang nawala. Ah, wala po ma'am. Nag-uusap lang po kami. Hindi niya natapos ang sasabihin. Ang tingin ni Professor Enriquez ay parang matalim na kutsilyo. Walang sino man ang makakapalag. Ang mga kasama ni Claire ay agad na nagkanya-kanyang upo, pilit nagpapanggap na abala sa kanilang mga laptop. Kung wala kayong mahalagang gawain dito, lumabas na lang kayo. Hindi lugar ang silid-aklatan para sa mga walang kwentang usapan. Ang boses ni Professor Enriquez ay parang martilyo, tumama sa pandinig ng lahat. Hindi ko alam kung paano ko napigilan ang nangiti na gustong sumilay sa labi ko. Pero hindi pa natapos doon. Halika dito, ikaw. Tinuro niya ako. Ang boses niya ay mas malambing pero may awtoridad pa rin. Tumayo ako, pilit pinapakalma ang sarili. Ang mga mata ni Claire ay nakatingin sa akin, puno ng galit, pero hindi siya makapalag. Lumapit ako kay Professor Enriquez, hawak ang laptop ko, at doon ko narinig ang mga salitang hindi ko inaasahan. Alam mo ba kung sino ang nagbigay ng pinakamataas na marka sa klase noong nakaraang semester? Hindi ko alam kung ano ang isasagot, kaya tumangulang ako kahit hindi ko alam ang sagot. Ang mga mata ni Professor Enriquez ay may bahagyang nangiti habang binulong niya ang sagot. Ikaw, ang mundo ko ay biglang tumigil. Ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Ako, ako ang pinakamataas, hindi ko alam kung paano magre-react. Pero bago ko pa maiproseso ang lahat, may narinig akong tunog mula sa likod. Ang cellphone ni Claire ay nahulog, ang screen nito ay basag. Ang mukha niya ay hindi maipinta. Parang siya ang natapakan, hindi ako. Mag-ingat ka, Claire. Hindi lahat ng bagay ay hawak mo. Malamig na sabi ni Professor Enriquez bago siya tumalikod at iniwan kaming lahat sa tahimik na silid. Sa pagkakataong iyon, hindi ko na napigilang mangumiti. Hindi na ako ang dummy. Ako na ang dahilan kung bakit sila hindi mapakali. Naglalakad ako sa pasilyo ng unibersidad habang hawak ang maninipis na folder ng mga dokumento na pinaghirapan ko sa buong semester. Malamig ang simoy ng hangin pero hindi iyon sapat para patigilin ang kaba sa dibdib ko. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang malakas na tunog ng takong ng sapatos ko. Para bang sinasabayan nito ang mabilis na tibok ng puso ko. Alam kong ito na ang huling pagkakataon para ipakita kung sino talaga ako. Hindi bilang taong ginamit, kundi bilang taong may kakayahang magpabago. Sa loob ng silid, naroon sila. Ang grupo ni na Andrea, Mark at Julia, mga taong pinaniwalaan ko noon bilang kaibigan. Nakaupo sila sa harap, mukhang kampante, habang abala sa pag-aayos ng kanilang presentation. Hindi man nila ako pansinin, ramdam kong naroon ang presensya ko sa bawat galaw nila. Alam nilang hindi nila maaabot ang ganitong estado kung hindi dahil sa akin. Pero para sa kanila, ako pa rin ang dummy, isang tao na ginamit para magtagumpay. Lumapit ang propesor sa harap at sinimula ng sesyon. Isa-isa niyang tinawag ang mga grupo para magpresenta. Nang tawagin na ang pangalan ng grupo nila, tumayo silang tatlo na parang mga hari at reyna sa entablado. Sa likod ng isip ko, naroon ang katanungan. Alam kaya ng propesor ang tunay na nangyari? Alam kaya niyang ako ang nagsimula ng lahat ng datos na gamit nila?
Hindi ko alam, pero alam kong malapit na ang sagot. Nagsimula sila sa kanilang introduction. Magaling ang delivery ni Andrea. Sa bawat salitang binibitawan niya, naririnig ko ang sarili kong boses. Ang ideya, ang mga saliksik, ang mga sulat na ginugol ko ng maraming gabi. Hindi man nila binanggit ang pangalan ko, naroon ako sa bawat slide ng kanilang presentation. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang paghigpit ng mga kamay ko sa folder na hawak ko. Hindi ko alam kung galit o takot ang nararamdaman ko, pero alam kong hindi ko na kayang manahimik pa. Pagkatapos ng kanilang presentation, pumalakpak ang klase. Panandaliang tumingin si Andrea sa akin. May ngiti sa labi, pero hindi iyon ngiti ng pasasalamat. Ngiti iyon ng tagumpay, tagumpay na ninakaw nila mula sa akin. Magaling, sabi ng propesor. Pero bago natin tapusin ang sesyon, may isa pang grupo ang magsusumite ng kanilang dokumento sa akin. Nagulat ako nang tumingin sa akin ang propesor. Ikaw, hindi ba't ikaw ang nagsabi na may bagong datos ka na ipapakita? Tanong niya. Tumayo ako, nanginginig ang mga tuhod, pero hindi ko hinayaang makain ako ng takot. Tumango ako bilang sagot. Nakita ko ang mga mukha nila, Andrea. Nagbago ang ekspresyon. Hindi na sila kampante. Mukhang hindi nila alam ang mangyayari. Tumayo ako sa harap ng klase, huminga ng malalim at binuksan ang folder ko. Nagpakita ako ng mga dokumento, bagong datos at mga analysis na hindi nila kailanman nakita. Ito ang mga bagay na nilihim ko, mga bagay na hindi ko isinama sa original na draft ng aming project noon. Alam kong darating ang araw na kakailanganin ko ang mga ito at ngayon na ang tamang panahon. Habang nagsasalita ako, naramdaman ko ang panibagong lakas sa bawat salitang binibitawan ko. Hindi na ako ang babaeng ginamit nila. Ako na ang babaeng nagsusulat ng sarili kong kwento. Tahimik ang buong klase, pati ang propesor, habang pinapaliwanag ko ang mga bagong findings. Sa gilid ng mata ko, nakita ko ang takot sa mukha ni na Andrea. Hindi sila makapaniwala sa naririnig nila. Alam nilang hindi nila ito maitatanggi. Pagkatapos ng presentation ko, tumayo ang propesor. Napakahusay, ngayon ko lang nakita ang ganitong antas ng pagsisiyasat sa klase ko. Sabi niya, ano ang masasabi mo sa grupo mo? Tumitig ako kay Andrea, diretso sa mga mata niya. Alam kong sa puntong iyon, hindi ko na kailangang magsalita pa. Ang katahimikan ko ang nagsalita para sa akin. Tumalikod ako at ibinigay ang folder sa propesor. Sa loob ng folder na iyon, naroon ang lahat ng ebidensya ng pang-aabuso nila sa akin. Ang mga email, ang mga screenshot ng chat, ang mga dokumentong pinagawa nila sa akin na hindi man lang nila tinulungan. Alam kong hindi ito ang huli. Alam kong darating ang panahon na haharap sila sa responsibilidad nila. Lumabas ako ng silid, naririnig ko ang mga bulong ng mga estudyante. Hindi ko alam kung ano ang iniisip nila, pero hindi na mahalaga. Hindi na ako ang dating ako. Ako na ang taong lumaban, ang taong hindi pumayag na manatiling tahimik. Habang papalayo ako, narinig ko ang pagkalabog ng pinto. Bago ako tuluyang makalabas, may tumawag sa akin, isang pamilyar na boses. Tumigil ako, tumingin sa likod, at nakita ko si Mark. Nanginginig ang boses niya nang sabihin niya, hindi mo dapat ginawa to. Ngumiti ako, hindi dahil sa saya, kundi dahil alam kong tama ang ginawa ko. Hindi mo dapat ginawa sa akin ang ginawa niyo, sagot ko. Sa puntong iyon, alam kong hindi pa tapos ang labanan. Ngunit sa unang pagkakataon, ako ang may kontrol. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, akala ko tapos na ang lahat ng drama sa buhay ko. Pero hindi pala. Ang akala kong tahimik na pagtatapos ay unti-unting naging simula ng isang bagong laban. Isang umaga, habang nakaupo ako sa library, pinapanday ang mga ideya para sa sarili kong thesis, biglang dumating si Trina, ang leader ng grupo na gumamit sa akin bilang dummy noong huling semester. Halos magliyab ang dugo ko sa galit nang makita siya. Akala ko hindi ko na siya kailangang makita muli, pero heto siya, lumapit sa akin na parang walang nangyari. Uy,
Andrea, bati niya. Ang nangiti niya'y pilit at tila may pag-aalinlangan. Hindi ako sumagot. Tumayo ako mula sa upuan at akmang aalis, pero pinigilan niya ako sa pamamagitan ng paghawak sa braso ko. Napatingin ako sa kanya, ang tingin ko'y malamig na parang yelo. Sandali lang please, kailangan ko lang ng kaunting tulong sa thesis namin. Alam kong magaling ka, kaya naisip ko, baka pwede kang magaling ako, ngayon mo lang napansin? Putol ko, hindi mapigilan ng galit sa boses ko. Ginamit niyo ako dati, ginawa niyo akong parang alila sa project niyo, at pagkatapos niyon, iniwan niyo ako na parang wala akong halaga. Anong akala mo, pupunta ka lang dito at tutulungan kita ulit? Ano ako, tanga? Namula ang mukha ni Trina, halatang nahihiya. Pero may kung ano sa ekspresyon niya na hindi ko mawari. Takot ba iyon o desperasyon? Hindi ganon, Andrea. Alam kong mali ang ginawa namin. Pero kailangan namin ng tulong. Hindi namin kaya. Kung hindi namin matapos ang thesis, babagsak kami. Mawawala ang scholarship namin. Ang tono niya ay may halong pagmamakaawa, pero hindi ko iyon pinansin. Tumalikod ako at naglakad palayo, pero narinig ko ang boses niya, humabol pa rin. Alam kong nasaktan ka, pero please, hindi lang ito para sa amin. May mas malaking problema. May ibang tao ring maaapektuhan kapag bumagsak kami. Napahinto ako. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong bagay sa sinabi niya na tumama sa akin. Hindi ko siya hinarap. Nakatayo lang ako roon. Nakatingin sa mga librong nakahilera sa shelves, iniisip kung ano ang gagawin ko. Alam kong mali ang tumulong sa kanila, pero ano nga ba ang tamang gawin? Bakit hindi kayo magbayad ng tutor? Tanong ko, hindi pa rin siya nililingon. Wala kaming pera para roon. At kahit meron, wala ring oras. Malapit na ang deadline, Andrea. Kung hindi mo kami tutulungan, wala na kaming pag-asa. Ang huling mga salitang iyon ay tumagos sa akin. Pag-asa. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng pag-asa, ng maging desperado. Alam ko kung gaano kasakit ang pakiramdam ng tila buong mundo ay nasa balikat mo. Pero hindi iyon sapat na rason para kalimutan ko ang ginawa nila sa akin. Huminga ako ng malalim at hinarap siya. Kung gusto niyo ng tulong, hindi ako magbibigay ng libre. Alam niyo ang halaga ng ginagawa ko, Trina. Kaya kung gusto niyo ng tulong, magbayad kayo, hindi sa pera. Magbayad kayo sa pagtrato sa akin ng tama. At simulan niyo sa pag-amin sa lahat ng ginawa niyo. Natahimik si Trina. Ang mga mata niya ay puno ng kaba, pero tumango siya. Oo, oo, gagawin namin. Sasabihin namin ang totoo sa mga professor, sa lahat. Matagal ko nang gustong gawin iyon, pero natatakot ako. Pero kung ito ang kondisyon mo, gagawin ko. Hindi ko alam kung bakit, pero may bahagi ng puso ko na naawa sa kanya. Siguro dahil sa tono ng boses niya o sa ekspresyon sa mukha niya. O baka dahil alam ko kung gaano kahirap ang aminin ang mga pagkakamali. Pero hindi ko pa rin binaba ang depensa ko. Hindi ko kayang magtiwala sa inyo, Trina. Pero bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi para sa inyo, kundi para sa sarili ko. Pero tandaan mo ito, isa lang itong pagkakataon. Kapag niloko mo ako ulit, hindi na ako magdadalawang isip na ipaalam ang lahat sa mga professor. Tumango siya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang ngiti sa kanya na parang tunay. Salamat, Andrea. Salamat talaga. Mula noon, nagsimula akong tumulong sa kanila, pero hindi iyon naging madali. Ang bawat pag-uusap namin ay puno ng tensyon. Hindi ko pa rin sila lubos na mapagkakatiwalaan, pero ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para maging profesional. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong nakikita ang pagbabago sa kanila. Si Trina, na dati laging mayabang, ngayon ay mas maingat na sa mga salita niya. Ang iba pang miyembro ng grupo, na dati iniwasan ako, ngayon ay mas bukas na sa pakikipag-usap. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay sa sarili ko.
Sa pamamagitan ng proseso, natutunan kong mas maging matatag, mas maging matalino sa pakikitungo sa mga tao. Isang araw, habang nasa library kami, biglang dumating ang isa sa mga professor. Napatingin kami sa kanya at ang ekspresyon niya ay seryoso. Andrea, pakisama ang grupo mo sa office ko. Kailangan nating pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Nagpalitan kami ng tinginan ni Trina at ng grupo. Ramdam ko ang kaba sa bawat isa. Ano na naman kaya ito? Tahimik kaming sumunod sa professor at habang naglalakad, nararamdaman ko ang unti-unting pagbigat ng hangin. Pagdating namin sa office, inihanda ko ang sarili ko. Pero ang mga susunod na salita ng professor ay bumaligtad sa mundo ko. May dumating na impormasyon sa akin mula sa ibang department. Mukhang may nangyari sa mga nakaraang project na isinubmit niyo, Trina. Base sa mga ebidensya, may plagiarism. At ikaw, Andrea, mukhang may malaking connection dito. Naputol ang hininga ko. Plagiarism? Ako? Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero ramdam ko ang pag-ikot ng mundo ko. Ang tingin ng professor sa akin ay parang nagsisiyasat at ang mga mata ng grupo ay puno ng takot. Ano itong pinasok ko? Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may kontrol ako sa sitwasyon. Hindi na ako ang tahimik na tagapagsulat sa likod ng lahat ng kanilang tagumpay. Hindi na ako ang dami na ginamit para sa project na walang pasasalamat. Ngayon, hawak ko ang alas at hindi nila alam kung paano ito haharapin. Lumapit sa akin si Liza, ang leader ng grupo, habang nasa library. Tila nagmamadali siya, hawak ang laptop na punong-puno ng mga dokumentong halatang pinagpuyatan nila. Ngunit ang mukha niya, puno ng tensyon, parang may gustong itanong ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Alam kong may kinalaman ito sa thesis nila. Ang thesis na binuo ng ideya ko, ang research na ako ang naglatag, at ang analysis na ako rin ang nagbuo. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya, halos pabulong. Tumingala ako mula sa binabasa kong libro at tumugon ng kalmado. Depende, tungkol saan? Alam ko ang sagot, ngunit gusto kong marinig ito mula sa kanya. Ang simpleng tanong na iyon ay tila isang hamon para sa kanya. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit sa huli, pinili niyang magsalita. Tungkol sa thesis namin, kailangan namin ng tulong mo. Napakapit siya sa gilid ng mesa, parang ang bigat ng mundo ay nasa balikat niya. Ang dating kumpiyansa ni Lisa, na palaging nagpapakita ng pagiging leader, ay nawala na. Sa pagkakataong ito, siya ang tagapakiusap. Hindi ba't nasa inyo na ang lahat ng kailangan niyo? Ang topic, ang framework, ang methodology. Hindi ba't nasabi niyo noon na kaya niyo nang tapusin ito kahit wala ako? Diretsyong sagot ko. Siniguradong maramdaman niya ang bigat ng bawat salitang binitiwan ko. Hindi siya agad nakasagot. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya, ang mabagal na paghinga na tila pinipigil ang pagkapahiya. Napatingin siya sa iba pang mga estudyante sa paligid na abala sa kani-kanilang gawain, parang natatakot na mapansin ng iba ang pag-uusap namin. Alam namin na nagkamali kami. Simula niya, ngunit pinutol ko siya. Ngayon niyo lang ba yan naisip? Hinayaan kong maramdaman niya ang lamig sa tono ko. Hindi ko siya tinutulungan na makahanap ng palusot. Ang totoo, hindi ko na kailangan ang paghingi nila ng tawad. Hindi ko na kailangan ang paliwanag. Ang gusto ko, makita nila ang resulta ng ginawa nila sa akin. Kung paano nila ako itinuring na wala, kung paano nila ako ginamit para sa sarili nilang pakinabang. At ngayon, naririto sila. Desperado, humihingi ng tulong na sa tingin nila ay madali kong ibibigay. Hindi namin matatapos ito nang wala ka. Halos pabulong niyang sinabi, ngunit sapat na ang lakas ng boses niya para marinig ko ang desperasyon. Sa likod ng mga salitang iyon, may takot. Alam kong hindi lang ito tungkol sa grades nila. Ang thesis na ito ang magpapasya kung makakapagtapos sila o hindi. Nagtagal ang katahimikan. Hinayaan ko siyang maghintay,
mag-isip, magduda. Sa loob-loob ko, ramdam ko ang tensyon, ang tagumpay na unti-unting lumilitaw sa sitwasyon. Hindi na ako ang mahina, ako na ang may kontrol. Kailangan namin ng mga files na hawak mo. Dagdag niya, sinubukang gawing mas direkta ang pakiusap. Hindi ko sinagot. Sa halip, tumayo ako mula sa kinauupuan at tumingin sa kanya ng diretso. Alam mo, Lisa, hindi ko kailangang tumulong sa inyo. Pero alam mo kung ano ang mas masakit? Hindi niyo kailanman inisip na kaya kong gawin ang lahat ng ito ng mag-isa. Sa pagkakataong iyon, nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Ang babaeng inakala nilang mahina, tahimik at madaling utusan. Ngayon ay nagpapakita ng lakas na hindi nila naisip na meron ako. Lumapit ako sa kanya, itinuro ang laptop na nasa kamay niya. Ang thesis na yan, akin, ang lahat ng ideya, ang lahat ng pinaghirapan ko, ako ang gumawa, hindi kayo. At kung iniisip niyo na madali lang akong magpapatawad dahil kailangan niyo ako, nagkakamali kayo. Umatras siya, halatang hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Sa tingin ko, nasa isip niya na kaya pa niyang kumbinsihin ako, ngunit alam niyang mahirap. Ang dating kumpiyansa niya ay tuluyang nawala. Kung gusto niyo ng tulong ko, kailangan niyo akong pakinggan. Ang mga kondisyon ko susundin niyo. At kung hindi kayo papayag, wala akong pakialam kung anong mangyayari sa inyo. Hindi ko na siya hinintay na sumagot. Lumakad ako palayo, iniwan siyang nakatayo roon, tila naipit sa isang sitwasyon na wala siyang kontrol. Pero bago ako tuluyang makalayo, narinig ko ang tawag niya. Sandali, paano namin masusunod ang kondisyon mo kung hindi namin alam kung ano ang hinihingi mo? Napangiti ako, ngunit hindi ko siya nilingon. Alam kong nakatingin siya sa akin, naghihintay ng sagot. Nasa akin ang alas at sa pagkakataong ito, ako ang magdedesisyon kung paano ito magtatapos. Hindi niyo kailangang malaman ngayon, sagot ko, pero sigurado hindi niyo magugustuhan. Nagpatuloy ako sa paglakad, iniwan siya roon, litong-lito, puno ng kaba at marahil takot sa kung ano ang maaaring mangyari. Sa loob-loob ko, alam kong hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang nasa unahan. Ako ang may kontrol. Pagkatapos ng lahat, hindi ko inakala na babalik ako sa mismong silid na naging saksi ng mga panlalait nila. Ang cold room na iyon, ang amoy ng chalk at tinta ng printer, ang mababang tunog ng aircon. Parang lahat ng nasa paligid ay nagbabalik ng mga sugat na matagal ko nang sinusubukang kalimutan. Pero heto ako, nakatayo sa harap ng screen habang pinapanood ang bawat mata na nakatuon sa akin. Hindi na ako ang dating tahimik na estudyanteng pilit na nilalamangan. Ngayon, ako na ang nagsusulat ng mga patakaran. Nagsimula ang presentasyon. Ang bawat slide, bawat graph, bawat datos na inilatag ko sa harap nila ay parang mga patak ng ulan sa isang tuyot na lupa. Ang ilan sa kanila ay patingin-tingin sa akin, halatang hindi nila inaasahan ang ganitong klase ng paghahanda mula sa akin. Mula sa akin na minsang ginamit lang nila bilang dummy sa isang project na hindi ko kailanman nakitang tinanggap ng guro. Hindi ko maiwasang maalala ang araw na inilaglag nila ako. Sa lahat ng effort na inilaan ko, ang pagkuha ng mga datos, ang pagbasa sa mga reference materials, ang sleepless nights na ginugol para lang masiguradong maganda ang kalalabasan ng project. Sa huli, ang pangalan ko ay hindi man lang isinama sa final submission. Ang masakit pa, ako pa ang sinisi nila sa pagkabagsak ng project na iyon. Hindi ka kasi marunong makisama, sabi ni Rina, ang leader nila. Sa harap ng guro, ni hindi nila ako binigyan ng pagkakataong magsalita. Parang ako ang scapegoat, ang taong dapat sisihin para sa lahat ng mali nilang ginawa. Pagkatapos noon, halos hindi na ako pumasok. Ang takot na makita silang muli, ang kahihiyan na dala ng tingin ng iba. Lahat iyon ay naging tanikala.
pero hindi ko hinayaang manatili ako sa ganoong kalagayan ng matagal. Ang galit na naramdaman ko sa kanila ay naging gasolina para sa sarili kong pag-angat. Nag-aral ako ng mas mabuti, ginamit ko ang bawat pagkakataon para patunayan na kaya ko kahit wala sila. Ang thesis na hawak ko ngayon, ang pinagmamalaki kong research ay resulta ng mga tao ng paghihirap at determinasyon. Sa tingin ko, sapat na ang oras para sa mga tanong. Ang sabi ko matapos kong tapusin ang presentation, tahimik ang silid. Walang nagtaas ng kamay, walang nagsalita. Para bang lahat sila ay natamime. Pero sa sulok ng aking mata, nakita ko si Rina. Nakahawak siya sa kanyang ballpen, halatang hindi mapakali. Alam kong may gusto siyang sabihin, pero tila hindi niya magawang magsimula. Rina, tawag ko sa kanya, may bahid ng tapang sa tono ng boses ko. Mukhang may tanong ka? Nagulat siya, pero hindi niya itinago ang iritasyon sa mukha niya. Hindi ba parang masyadong idealistic ang mga datos mo? Saan mo kinuha ang mga resources na iyan? Sa wakas, nagsalita siya. Pero hindi ito tanong para maliwanagan. Ito ay tanong para maghanap ng butas, para ipakita na may mali sa ginawa ko. Hindi ako nagpatinag. Ang lahat ng datos ay validated ng mga eksperto. Kung gusto mong makita ang sources, nasa appendix ng research. Tumingin ako diretso sa mga mata niya. Kung may duda ka, maaari kang magtanong sa mga taong tumulong sa akin. Nandito ang contact details nila. Tahimik ulit ang silid. Nakaramdam akong bahagyang panginginig, hindi dahil sa takot, kundi sa adrenaline. Hindi ko alam kung sinasadya, pero narinig ko ang mahina niyang buntong hininga. Parang naubos ang lakas niya sa pagtutol. Ngunit hindi iyon ang twist. Ang tunay na twist ay dumating nang matapos ang sesyon. Habang nag-aayos ako ng aking laptop at mga papeles, lumapit sa akin ang isa sa mga panel. Isa siya sa mga propesor na madalang magsalita pero kilala sa kanyang malupit na standards. Impressive work, sabi niya, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. May gusto lang akong sabihin, may nag-recommend ng pangalan mo para sa isang malaking proyekto. Nagulat ako. Po, sino ang nag-recommend? Tila isa sa mga dati mong kagrupo, sagot niya. Rina, ba ang pangalan? Mukhang hinangaan niya ang dedication mo. Halos mabitawan ko ang folder sa mga kamay ko. Ang taong ginamit ako, ang taong nagbaba sa akin noon, ngayon ay tila sinusubukang bumawi. Hindi ko alam kung ito ba ay taktika, isang panibagong laro, o isang tunay na pagsisisi. Pero ang alam ko lang, hindi na ako ang dating mahina. Ngayon, ako na ang may kapangyarihan. Sa wakas, natapos ko ang presentasyon ng thesis ko. Pinagpawisan ako ng husto, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa bigat ng pinagdadaanan ko noon. Ang bawat slide, bawat salitang binibigkas ko, parang mga patak ng dugo na nagmula sa sugat ng masakit na nakaraan. Sa harap ng panel ng mga propesor, naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga mata, ang paghuhusga, ang pagdududa. Pero hindi ako umatras. Nagsimula ang lahat 2 taon na ang nakalipas. Sa unang tingin, akala ko sila na ang magiging mga kaibigan ko hanggang sa dulo. Sina Lian, Mark at Bea, mga estudyanteng tila perpekto ang buhay. Matalino, sikat, maganda. Ako, isa lang akong tahimik na estudyante na palaging nasa gilid, walang kibo, ni hindi kilala ng karamihan. Pero isang araw, lumapit sila sa akin, bigla-bigla, na para bang ako ang sagot sa problema nila. Ang galing mo sa research, di ba? Ikaw na lang ang maging tagabuo ng data namin, sabi ni Lian habang nakangiti. Akala ko noon, totoo ang nangiti niya. Akala ko, totoong tanggap nila ako. Sabi pa ni Bea, kailangan namin ng reliable na kasama. Alam naming ikaw ang best choice. Nagulat ako. Nagustuhan ko ang ideya na sa wakas mapapansin na ako. Para bang binigyan ako ng pagkakataon na maging bahagi ng isang grupo, ng isang bagay na mas malaki kaysa sa akin. Kinagat ko ang alok nila,
Ginawa ko ang lahat para sa project namin. Ako ang naghahanap ng mga datos, nag-interview, nagbasa ng daan-daang artikulo, at nagbabad sa library. Ang mga gabi ko ay napuno ng kape, pagod, at pag-aaral. Habang sila abala sa mga meet-up na tinatawag nilang brainstorming. Pero mas madalas ay nagkukulitan lang, hindi ko iyon ininda. Ang mahalaga, parte ako. Pero nang dumating ang araw ng submission, doon ko nalaman ang tunay nilang kulay. Salamat ha, ang ganda ng gawa mo, sabi ni Mark, sabay tawa. Oo nga, ikaw na talaga, pero di ka na namin kailangan next sem, okay? Kami na ang bahala sa thesis namin, dagdag ni Bea. Hindi ako makapaniwala. Para bang sinuntok ako sa sikmura. Ginamit nila ako para sa project. Isang dummy na nagtrabaho pero wala ni katiting na pasasalamat. Ang pangalan ko, hindi man lang isinama sa final output. Ako ang gumawa ng lahat, pero sila ang nagbida. Pinilit kong magpakatatag. Hindi ko sila hinabol, hindi ko sila sinumbatan. Hinayaan kong magpatuloy ang buhay nila, ang masayang pagkukunwari nila. Pero sa loob ko, pilit kong binura ang sakit. Mahirap. Sa bawat hakbang ko papunta sa library, naaalala ko ang mga tawa nila. Sa tuwing may naririnig akong usapan tungkol sa thesis, bumabalik ang galit. Pero ginamit ko ang galit na iyon para itulak ang sarili ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako magpapatalo, hindi ako mananatiling ginamit lang. Nag-apply ako bilang solo thesis student. Mahirap, pero nilabanan ko. Ako ang nagplano, ako ang nag-research, ako ang nagbasa ng bawat detalye. Walang grupo, walang tulong, ako lang. Sa bawat araw iniisip ko sila, iniisip ko kung paano nila ako tinanggal sa equation, kung paano nila ako itinuring na wala. At sa tuwing naiisip ko sila, mas sinusubukan kong maging mas mahusay. Ang thesis ko, isang groundbreaking na pananaliksik tungkol sa epekto ng academic bullying sa mental health ng mga estudyante. Ironiya, hindi ba? Pero iyon ang naging sandata ko. Ngayon, narito ako, sa harap ng mga propesor, nagpapaliwanag ng natuklasan ko. Ang bawat visual aid, puno ng kwento ng mga estudyanteng tulad ko. Ginamit, inabuso, pero lumaban. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang mga reaksyon ng panel. May mga tumango, may mga nagsulat. May naririnig akong bulong mula sa audience. At sa kalagitnaan ng aking presentasyon, doon ko sila nakita. Si Lian, si Mark, si Bea. Nakaupo sila sa dulo ng auditorium, tahimik. Hindi nila alam na ako ang nagpe-present. Ang mga mata nila, gulat, hindi makapaniwala. Pero hindi ko sila tinignan ng diretso. Bawat salita, bawat ipinaliwanag ko, para sa akin, hindi para sa kanila. Pagkatapos ng presentasyon, tumayo ang isa sa mga propesor. Napakahusay, napakalalim ng pananaliksik. Isa ito sa mga pinakamagandang thesis na nakita namin. Congratulations. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Gusto kong ngumiti pero mas pinili kong tumahimik. Sa loob ng auditorium, naramdaman kong lahat ng mata ay nasa akin. Pero ang mga mata na gusto kong maramdaman, ang mga mata nila, ramdam ko ang bigat ng kanilang tingin. Alam kong naroon sila pero hindi ko sila pinansin. Habang naglalakad ako palabas ng auditorium, bigla kong naramdaman ang paghawak sa braso ko. Paglingon ko si Mark, "Teka, ikaw ba yon? Ikaw ba yung nag-present?" Ang boses niya puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko siya sinagot. Dumaan si Bea, halatang balisa. "Ang ganda ng thesis mo. Ikaw ba talaga gumawa nun mag-isa?" Ang tanong niya parang asido sa tenga ko. Hindi ko rin siya sinagot. Pero nang makita ko si Lian, nakatayo sa harap ko, may sinabi siya na tumigil ang mundo ko. "Sorry." Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng sorry niya. Sorry ba dahil ginamit nila ako? Sorry ba dahil nakita nila kung paano ako umangat? O sorry ba dahil alam nilang huli na ang lahat? Tumitig ako sa kanya, pero hindi ako nagsalita. Lumakad ako palayo, iniwan sila sa kanilang sariling tanong. Pero sa loob ko,
may isang bagay akong naramdaman. Hindi galit, kundi tagumpay. Sa wakas, natapos ko na ang huling pahina ng thesis. Ang mga kamay ko'y namamaga na sa kakasulat. Ang mga mata ko halos sumuko na sa pagod, pero hindi ko pinansin iyon. Hindi ko pwedeng hayaan na may pumigil sa akin ngayon. Sa loob ng maraming buwan, tinuring nila akong isang dummy, isang taong walang halaga, ngunit ngayon, hawak ko ang pruweba na mali sila. Hindi ko kailangan ng validation mula sa kanila. Ang thesis na ito ang magsasalita para sa akin. Nang bumukas ang pintuan ng library, bumungad sa akin si Clara, ang leader ng grupo na dating ginamit ang pangalan ko para sa kanilang project. Hindi ko inaasahan ang pagdating niya, lalo na't ang huling usapan namin ay puno ng panlilibak. Noon, ang tingin niya sa akin ay simpleng tagasunod, walang ambisyon, isang taong sasaluhin ang lahat ng trabaho habang nakaupo silang tatlo sa isang coffee shop, nagpaplano kung paano nila ako paiikutin. Rika, tawag niya sa akin, ang boses niya puno ng pilit na pagkamagalang. Hindi ko alam kung may halong awa o takot ang tono niya. Napalingon ako sa kanya, hindi ko mapigilang tanungin ang sarili kung bakit siya narito. Sa kabila ng mahabang mesa, hawak niya ang kanyang cellphone, tila nag-aalangan kung lalapit ba o hindi. Ang mga mata niya, na dati puno ng yabang, ngayon ay parang may bahid ng pagkaasiwa. Anong kailangan mo, Clara? Tanong ko, diretso ang tingin sa kanya. Hindi na ako ang Rika na tahimik na pinagtatawanan nila. Gusto lang kitang kausapin, sagot niya, pero halatang may kung anong bumabara sa lalamunan niya. Nakatingin siya sa mga papel na nakakalat sa harapan ko, sa thesis na ilang buwan kong pinagpaguran. Alam kong alam niya kung ano iyon at alam kong alam niya kung bakit siya kinakabahan. Ngayon mo lang naisip kausapin ako, matapos mo akong gamitin para sa project niyo, matapos niyong ipasa ang pangalan ko bilang kasama pero hindi man lang ako ginawang bahagi ng group chat ninyo. Ang bawat salita ko'y parang kutsilyong tumatama sa kanya. Kita ko ang pagkirot sa ekspresyon ng mukha niya pero hindi ko mapigilan. Karapat-dapat lang. Rika, hindi naman namin sinasadya. Huwag mong sabihing hindi niyo sinasadya, Clara. Alam ko kung paano niyo ako nilaro. Ginawa niyo akong tagasulat para sa mga concept niyo, pero iniwan niyo ako sa ere. Hindi lang ito tungkol sa project. Ginawa niyo akong tanga. Tumayo ako at hinawakan ang thesis na nasa harapan ko. Ang bawat pahina nito'y parang patunay na kaya kong bumangon mula sa pagkakadapa. Hindi siya sumagot. Nakayuko siya. Sa wakas, natapos ko ang huling bahagi ng analysis. Magdamag akong nakikipagbuno sa mga datos na parang wala nang bukas. Ang bawat graph, ang bawat equation, lahat iyon ay may halagang higit pa sa isang marka. Para sa akin, ito ang patunay na kaya ko. Na hindi ako basta-basta, na hindi nila ako pwedeng tawaging dummy ulit. Lahat ng hirap ko, lahat ng luha, lahat ng gabi na kinailangan kong tiisin ang pagod, narito na sa harap ko. Ang thesis na ito ay hindi lamang papel, ito ang kwento ng aking muling pagbangon. Kinabukasan, naglakad ako papunta sa university na may bagong lakas sa bawat hakbang. Ang thesis defense namin ay magaganap sa isang malaking lecture hall, puno ng mga propesor na eksperto sa kani-kanilang larangan. Sa bawat paglapit ko sa pintuan, naririnig ko ang mahihinang bulong-bulungan. Hindi ko maipagkakaila na may kaba akong nararamdaman, pero kasabay nito ang kakaibang pakiramdam ng pagiging handa, isang bagay na noon ay hindi ko maramdaman. Nakatingin na sila sa akin, ang dati kong grupo, sina Nina, Carlo at James. Ang mga taong ginamit ako para magpanggap na parte ng kanilang proyekto. Noon, ako ang tahimik na tagapagsulat. Ako ang gumagawa ng lahat ng research habang sila ang naglalagay ng kanilang pangalan sa mga papel. Walang salamat, walang pagtanaw ng utang na loob. Wala ni isang patunay na kinilala nila ang kontribusyon ko.
para sa kanila, ako lang ang dummy, ang simpleng tagagawa ng mga bagay na hindi nila kayang intindihin. At nang matapos ang project na iyon, iniwan nila ako. Walang pasabi, walang paliwanag. Sa lecture hall, naroon sila. Pare-pareho silang nakapormal pero halata sa kanilang mga mata ang pag-aalala. Alam nilang ako ang pinakamalaking banta sa kanila ngayon. Hindi ako ang dating babaeng tahimik, walang boses at sunod-sunuran. Ako ang babaeng bumangon mula sa kawalan. Ngayon, ako ang may hawak ng pinakamalakas na argumento sa thesis presentation na ito at alam nila iyon. Pagkatapos ng ilang saglit, tinawag ang pangalan ng grupo ni Nanina. Tumayo sila, bahagyang nanginginig habang sinisimulan ang kanilang presentation. Ang title ng kanilang thesis ay halos magkapareho sa akin, isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa bawat pag-explain nila, nararamdaman kong may mali. Hindi ko mawari kung bakit parang pamilyar ang mga sinasabi nila, ang mga diagram na ipinapakita nila. Hanggang sa umabot sila sa analysis na tila kinuha mula sa akin. Ang pagkabigla ay dumaloy sa akin gaya ng malamig na tubig na biglaang ibinuhos sa katawan. Hindi ito maaari, bulong ko sa sarili ko. Ang kopya ng trabaho ko, ang mismong thesis analysis na pinaghirapan ko ng magdamag, nasa harap ko. Ginamit nila. Isang bagay na hindi ko inakala pero alam kong posible. May access sila sa lumang mga file ko noong nasa grupo pa ako. At ngayon, ang trabaho ko ang pinapalabas nilang kanila. Tumayo ako, hindi na kayang tiisin ang panloloko. Sandali lang, may gusto akong sabihin, sabi ko sa harap ng lahat. Tumigil ang kwento ni Nina, Carlo at James. Ang mga propesor ay nagkatinginan, tila naguguluhan. Lumapit ako sa stage. Ang kaba ko ay napalitan ng galit. Ang analysis na iyan, ang graphs na iyan, ang mga datos na iyan, akin ang lahat ng iyan. Halos sumigaw ako. Ako ang gumawa niyan, hindi sila. Ginamit nila ako noon at ngayon ninakaw nila ang trabaho ko. Nabigla ang lahat, lalo na ang mga propesor. Nagsimula silang magtanong, ang iba'y sumulyap sa grupo ni Nina na tila hindi makatingin ng diretso. Sumagot si Nina, pilit pinapakalma ang sitwasyon. Hindi namin alam ang sinasabi niya. May sarili kaming analysis. Hindi niya pwedeng i-claim ang lahat ng ito. Talaga? Tanong ko, sabay pakita ng kopya ng original files ko. Ang timestamps nitong mga file ay mula noong nakaraang taon. At ang mga diagrams na iyan, pareho sa mga nilagay ko sa sarili kong thesis. Paano kayo magkakaroon ng eksaktong replika ng trabaho ko? Ang kwarto ay napuno ng tensyon. Ang mga propesor ay tumingin sa kanilang mga laptop, sinuri ang mga file, ang mga ebidensya. Ang grupo ni Nina ay mukhang natutuliro. Ang mga mata ni James ay nag-iwas. Ang mukha ni Carlo ay namumula sa hiya. Alam nilang huli sila. Hindi na sila nakapagpaliwanag pa. Ang mga propesor ay nagdesisyong itigil ang kanilang presentation. Tawag na sa akin ngayon. Tumayo ako sa harap ng lahat, hawak ang sarili kong thesis. Nang magsimula akong magsalita, naramdaman ko ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Ipinakita ko ang bawat bahagi ng analysis, ang mga metodolohiya, ang mga resulta. Ang bawat graph ay may sariling kuwento. Ang bawat ekwasyon ay may sariling kaluluwa. Hindi ako nagkamali, hindi ako nagkulang. Sa bawat sagot ko sa tanong ng mga propesor, naramdaman kong bumabalik ang kumpiyansa ko sa sarili. Nang matapos ang aking presentation, tumahimik ang buong kwarto. Walang isamang salita ang narinig hanggang sa biglang pumalakpak ang isa sa mga propesor. Sumunod ang iba. Hanggang sa naramdaman ko ang tagumpay na matagal ko nang hinintay. Ang thesis na ito ang naging simbolo ng pagbawi ko sa sarili kong halaga. Pero bago ako makalabas ng hall, nilapitan ako ni Nina. Ang mga mata niya ay puno ng galit pero halata ang pagkatalo. Hindi pa tayo tapos, bulong niya. Hindi mo kami pwedeng sirain ng ganito.
Ngumiti ako, isang nangiti na may halong tapang at inis. Tapos na, Nina, sagot ko. Hindi mo na ako pwedeng kontrolin at hindi mo na ako pwedeng gamitin. Ngunit habang papalayo ako, naramdaman kong may kakaibang tensyon. Hindi ko mawari kung bakit parang may mas malaki pang mangyayari. Sa liko,